Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mananotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas na yung mga ads, favor nyo na lang kay Sir Bong. Huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Marami na akong vlog kung paano mag-apply ng promotion through reclassification or through reclass. Alam ko rin marami ng guro ang na-promote or nag-progress yung kanilang teaching position dahil nag-apply sila ng reclassification. In fairness sa mga schools at mga divisions and even in regions, kung qualified for reclass ang guro, pinapayagan naman ito. Kaya lang, ang hindi alam ng ating mga guro, may hindi magandang epekto ang reclass. Kaya yung mga divisions or even schools na hindi na pinapayagan yung reclassification ng ating mga guro kasi nga may hindi magandang epekto ito sa mga teaching position. Sir Bong, bakit po may guidelines pa ang reclassification kung meron palang hindi magandang epekto ito? At isa pa, Sir Bong, kung may existing guidelines ang reclass, dapat ipatupad ito sa ating mga guro. Alam nyo, dear teachers, matagal ng policy ng DepEd ang reclassification. Kaya lang nung araw, alam nyo, marami pang mga items na ibinibigay ang DepEd at kakaunti lamang yung mga guro na nag-a-apply ng reclassification. Pero ngayon, dahil marami na rin guro at marami nang nag-a-apply ng reclassification, pero ang mga new items ay halos wala na rin ibinibigay ang DepEd, lalo na sa Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher 1, and Master Teacher 2. Alam nyo, yung mga teaching position na Teacher 1 para sa mga bagong guro ay halos wala na rin binibigay ang DepEd sa ating mga divisions. Kaya kung mapapansin nyo, napakahirap mag-apply ngayon sa mga division ng Teacher 1 kasi wala nga silang mga items at walang mabibigay na new items sa ating mga applicant. At kung meron mang items ang mga divisions para sa Teacher 1, ang ibinibigay sa kanila ay yung mga vacant item or natural vacancy. Alam nyo, dear teachers, sa panahon ngayon, walang kinikreate na items para sa Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher 1, Master Teacher 2, at alam nyo, maging sa positions ng Principal, wala ding kinikreate or bagong items for Principal 1 to Principal 4. Ito ang reason kung bakit maraming NQuest passers or Principal passers ang until now ay hindi pa natatawag or nabibigyan ng appointment kasi nga wala naman mga items na Principal 1. Kaya yung mga principal passers, para ma-assign sila as school head, need pa muna nilang mag-antay ng natural vacancy or mag-antay sila na may mag-retire na principal. Now, balik tayo doon sa topic, ano ang hindi magandang epekto ng reclass or bakit dinidiscourage ang mga paaralan or division na huwag nang magpa-reclass sa ating mga guro. Alam ko maraming schools or division ngayon ang wala ng reclass. Alam nyo, dear teachers, i-dissolve ng reclass yung mga teaching position. Kasi sa reclassification, tinutunaw nito yung mga teaching positions ng paaralan or ng division. Kasi ang konsepto ng reclass, kapag ang Teacher 1 nag-reclass to Teacher 3, yung item niya na Teacher 1 ay hindi niya naiiwan. Sa reclass, mawawala na yung item niya ng Teacher 1 at mapapalitan ito ng
Teacher 3. Dahil pinayagan yung guro na mag-reclass to Teacher 3, yung item niya na Teacher 1 ay natunaw na or mawawala na. Alam nyo, ang malungkot pa rito, yung kanyang Teacher 1 na item ay hindi na maaring applyan. Ganito yung sinasabi ni Sir Bong na magiging epekto. Given na yung school nyo ay merong 10 vacant items na Teacher 1 dahil yung iba ay nag-retire at yung iba ay nakakuha ng vacant items na Teacher 3. Ito ang reason kung bakit meron kayong 10 Teacher 1 na items. Alam nyo ang kagandahan na meron kayong vacant items na Teacher 1 kasi pwede applyan ito ng mga new teachers. At pwede kayo madagdagan pa ng 10 guro kasi ang pwede lang ibigay sa new teacher ay item na Teacher 1. Paano kung yung 10 teachers ay nag-reclass at hindi vacant items ang nakuha nila for Teacher 3? Alam nyo ang mangyayari, magiging Teacher 3 sila, pero yung iiwanan nila na Teacher 1 ay mawawala na at hindi na maaring applyan. Alam nyo, dear teachers, kung mawawala na yung Teacher 1 na vacant items sa mga school nyo, posible na hindi na kayo magkaroon ng new teachers. Hindi na kayo madadagdagan ng new teachers kasi again, Teacher 1 lang na item ang pwedeng ibigay sa mga new teachers. Nagiget nyo ba si Sir Bong? Kaya dapat hanggat maaari, pinipreserve ng schools or ng division yung mga teaching items, particular yung Teacher 1 na item. Ang ating division kasi, hindi na nagkakaroon halos ng mga new items. Kaya yung ating division office, nagre-rely na lang sa mga schools na may vacant item na Teacher 1. Kaya kung mauubos yung mga Teacher 1 na item natin dahil pinapayagan silang mag-reclass, yung mga teachers natin, pinapayagan natin na mag-reclass either to Teacher 2 or Teacher 3, maaring hindi na tayo makapag-hire ng Teacher 1. Unless kung magbibigay ng mga Teacher 1 na items ang DepEd, pero gaya ng sinasabi ko, bihira nang mangyari ito. Alam nyo, pareho din sa ibang mga teaching positions like master teachers, head teachers, and even sa mga principal position. Alam nyo, dito sa amin sa Division of Caloocan, hindi na pinapayagan mag-reclass yung mga principals, lalo na yung mga principal 1. Hindi na pinapayagan mag-reclass yung Principal 1 to Principal 2 or Principal 3 kasi mawawala na yung item ng Principal 1. At kapag nawala yung mga items ng Principal 1, hindi na makakapag-apply yung mga NQuest passers natin o yung mga Principal passers natin. Kasi ang entry level ng mga NQuest passers ay Principal 1. So, naiintindihan ba, Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.